sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta, tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Ibigay kay Jesus ang iyong problema. Magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Good evening, brothers and sisters! Kamusta po kayo? Isang gabi na naman po ang matatanggap natin ngayong revelation sa pag-aaral po natin ng salita ng Diyos. Welcome po sa ating Bible study. Yan. Tawagin niyo na po ang mga kasama sa bahay. Ano po? Umuulan po ba sa inyo, mga kapatid? Dito po, maulan. Kaya thank you, Lord. Maganda ang panahon natin ngayon. Praise God. Okay. Meron po akong question sa inyo na may kinalaman sa ating, maganda yung meron tayong interaction eh. Sige, ang question ko po mga kapatid, dati po, or maski hanggang ngayon, ano po ang misconception ninyo sa kabanalan? Yan. Marami tayo kasing mga misconception eh. Kaya sabi nung iba, mahirap yan. Hindi yan posible. Ano ba yung misconception ninyo sa holiness? Bakit natin nasasabi na hindi posible? Ayan ha. Sagutin niyo po yung ating question na yan, mga kapatid. Okay. Parang malayo yata ako. Ay, hindi naman. Tama lang. Magandang gabi sa inyo, Sister Josibeth. Ayan, nakauwi ka na ba? Sister Weng and Tita Luz, magandang hapon sa iyo dyan.
Sister Nida, welcome sa Bible Study. Sister Joy D. Rica Fort, good evening. Sister Jerlyn, good evening. Brother June and Sister Lenny Vertusio. Brother Patrick Besite. Sister Rose Iwata, good evening, Sister Rose. Nung isang may pinost Sister Rose, sabi ko, ang payat mo. Yung pala 5 years ago daw yun. Pastor Rafi and Tita Lynn. Marami akong babatiin ngayon kasi wala sila rito. May mga sakit, okay? Tito Raf, si Pastor Rafi at si Sister Linda. Ay, may nag-angry agad. Kauumpisa ko pa lang. Wala pa akong sinasabi. Wala pa akong ginagawa. Galit na agad. Tikia, good evening. Sister Karen Beltran. Ephraim, si Ephraim, laging nag-aabang si Ephraim, Beb. Ephraim, kamusta kayo dyan sa Alaminos? Mangga? Marami bang mangga sila, Ephraim? Pakwan. Sister Aida, good evening sa mga Garcia, Apaya, Ocampo. Ocampo ba? Ocampo. Sister Rosa Besa, magandang gabi po. Sister Minda Gonzales. Good evening, Sister Minda. Thank you, Lord. At kasama ka na uli. Rada family, good evening po. Sister Nelia. Sister Nida Bariwan. Ang question po, noon or maaring hanggang ngayon, ano po ang inyong misconception tungkol sa holiness? Ano po ang inyong misconception tungkol sa kabanalan? Ayan, sagot po ha. Sister Ana Pehi, good evening. Sister Lani Cilia. Sister Catherine Olar, good evening. Sister kaya? Sister SLE, Kondo. Sister Josie Denaco, Kuya Jim and Tita Ko, good evening. Sister Chai, magandang gabi, kapatid. Brother Danny Pineda, good evening po. Danny Pineda, yung malaki? Yung 6-footer? Kilala mo? Brother Danny Pineda nakalagay. Brother Danny, kayo daw po ba ay yung kaibigan po ni Brother Larry Castillo? Ayan, tinatanong po ni Pastor Alex. Sister Lina Bacani, Sister Menchi De Leon. Nicole, hello nak, good evening. Sister Sally Flores. Sister Crisbel Miranda. Sister Tess Magat, good evening po. Sister Joyce Ann Simulata, good evening Sister Joyce. Sister Carmen Santos, magandang gabi. Sister Mai Aquino. Mamang at Papang, good evening. Sister Josie Umayam ng Pangasinan, Pastor JB and Sister Cora, magandang gabi po. Connie Caudilia, Connie, susunduin kayo. Good evening. Si Sarah de Guzman. Sister Gina Gatmaitan. Sister Gina, kamusta po dyan sa Japan? Sister Odette, Minister Ray and Jacob. Sister Nida. Okay. Ang question ko po ay ano po ang misconception? Sa Tagalog. Ano po ang inyong maling pagkakaintindi? Tama ba yung Tagalog ko? Ano po yung maling akala ninyo sa holiness? Kasi sabi nung iba, imposible yan. Bakit po naging imposible? Ano po ba yung mga maling akala natin dati tungkol sa holiness? Kung bakit sabi natin na hindi siya pwedeng i-practice. Ayun.
Sister Telma Mariano, good evening. Sister Nancy Colina, Sister Auring de las Alas, Sister Linda Javier. Good evening po. Sister Linda, kamusta na po si Mami? At yung pinsan daw ni Sister Linda Javier na pinakasama sa mga pinagpe-pray natin, medyo po maganda po ang improvement. Thank you, Lord. Sister Christy Garcia. Si tita ko galing ng hospital na high blood. Tita ko, pahinga muna. Okay. Si Butch. Good evening, Butch. Oh, basta yung mga binati ko rito po, wala rito. May mga sakit. Oo. Sister Lynn Ordonia, good evening. Ay, si Tito Novi, Beb. Yung Mamang Novi sa Kapampangan. Tito, kamusta ka, Si Tito Novi, tito ko po yan. Yan nanonood. Tin Radam, good evening. Sister Josephine Gonzalez. Sister Julie, Mami G. BJ, Sara Abanilla. Kamusta kayo dyan sa Laia? Si Alpa. Hello. Ay, si Connie pala yung nag-angry. Kaudilia. Sabi niya, sorry, napindot na naman ng maganda kong kamay. Snowfield. Di ba Snowfield sila Melvin? Oo, no? Sila Sister Lulu at si Sister Diding, ano? Oo. Snowfield, gumagawa po ng mga bag at mga cover ng kahit ano. Sasabihin nyo lang sa kanila. Search nyo po Snowfield. Promise po, magsasawa kayo sa tibay ng kanilang gawa. Yan po'y kila Brother Melvin. Sister Flor de Vega, Brother Larry Gaviria, good evening. Mga kapatid, mali po yung sagot ninyo sa aking tanong. Okay, huwag niyo pong i-define ng holiness. Ang tanong ko po, ano po ang misconception ninyo sa holiness? Okay. Pero sample. Dati po, ang akala ko, to be holy is to be mahinhin. Yun. Akala ko kapag hello, akala ko, banal yung ganon. Ano pala yun? Banal na, diba? Marami tayong mga, maling sa holiness dati. Ano po yun? Sa inyo, ano po yun? Yan, Okay, bati muna tayo ng mga may birthday. Dahil today is your birthday, Sister Lai, magpantay. Sister Lai, happy birthday sa iyo, kapatid. Si Brother Manny de Guzman. Oo, birthday niya. Brother Manuel Rayray. Sunod-sunod yung birthday nung mga ni Sister Glo, no? Kapatid, apo. Bunsong kapatid ni Sister Glo ngayon ito. Okay, tapos birthday din ni Sister Connie Manalad na nasa California. Sister Connie Rosilio Manalad. At mga kapatid ko dito sa Comfy. May blessing tayong lahat bukas. Dahil birthday ni Sister Connie. Okay. Tapos, may nag-belated, di ba, Sal? Wala. Sino yung hindi ko na ba? Si Brother RV ng Panikitarlac. Brother RV, ngayon ang kanyang birthday. Brother RV Reboledo. Kamusta daw ang iyong computer shop, sabi ni Pastor. Nabati ko na lahat. Pampangan nga. Lahat, Sal. Okay na, no? Happy birthday!
Happy birthday. Wala akong kasama. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy birthday to you. Maligayang kaarawan, mga kapatid. Thank you, Lord. At sa mga isinyer po ang kanilang pagpapala sa amin, buong puso, salamat po sa inyo. Thank you, Lord. Okay. Sabi ni Sister Gemma Di Maano, before, I thought holiness is achieved by a person if hindi siya nagagalit. Sobrang bait at mapagbigay. Yon, tama yung ganung sagot. Pero hindi pala yun ang ibig sabihin ng holiness. Yan, tama yung kay Sister Gemma. Bigyan ng jacket. O, may nag-angry na naman. Galit na naman. Sister Glo, good evening. Diyan yung makikita. Dito kasi hindi ko makikita sa akin eh. Tignan nyo kung sino yung mga nag-angry. Si Kagawad. Sister Au, laging angry ang napipindot mo. Oo. Si Brother Danny Pineda, yung taga-ron sa amin sa Tondo, sabi ni Sister Connie. O yun nga po yung tinatanong ko nga si Brother Danny Pineda. Yes, yung 6-footer. Oo, nasa Australia siya ngayon. Ay, hello po! Brother Danny Pineda, kamusta daw po kayo? Sabi ni Pastor Alex, natatandaan niya kayo sa basketball. Kaliwete daw kayo at sentro. Oh, natatandaan niya kayo. Sister Ondet, kapatad, Maya Pabengi. Kumusta la rin anak? Sister Alice Torato. Sister Alice, kamusta po sa Paniki? Sir Noemi, good evening. Naghahanap ako ng sagot. Brother Alfonso Libunao Acero. Good evening po. Ay, Sister Irene! Sister Irene Mojica. Sister Irene, kamusta ka kapatid? Si Sister Irene, pamangkin ni Sister Nessie. Ay, kapatid ba? Pamangkin niya, di ba? Ah, kapatid niya si Irene? Ah, bunso pala. Akala ko pamangkin ni Sister Nessie. Sister Mabel Kaluwalhatian. Good evening, Sister Charity Ebanghelio and Brother Jess. Sister Carmen Mahia. Good evening po. Brother Ray Cariaga. Sister Lulu Madeha. Sister Mercy Lalog. Hello, Kring. Good evening. Sister Ami Hernandez. Good evening. Sa mga Banwa Cosme family ng Manggahan. Nanay Sel Adun. Sabi ni Sister Auring, akala ko ang pagiging may kabanalan ay lagi sa simbahan. Mahinhin, mahaba ang damit. Laging nagdonobena sa lahat ng simbahan. Laging nangungumpisal sa pare. Yun daw ang akala niya na banal. Oo, di ba? Hindi rin po yun ang ibig sabihin kasi meron naman pong lahat gumagawa nung sinabi ni Sister Auring. Pero pagdating sa bahay, mura ng mura. Mura dito, mura doon. So, hindi rin po, ano? Okay, very good yun. 10 jacket. Nanay Huli and Sister Tess, magandang gabi po. Nanay Norma Abel, Brother Darwin and Sister Mau, good evening. Sister Mona Cariaga, Sister Elena Cancio, good evening. Ayan, tama si Sister Irene. To be holy is to live always in the state of God's grace. Sister Ellie de Mesa, nanonood lagi. Sister Ellie, nami-miss na namin kayo. Oo, kamusta kayo, Sister Ellie? Naku, miss na kayo ng Makati Choir. Oo. Sister Ellie, oh.
Good evening sa iyo, sister. Sister Bebot, ang akala ni Sister Bebot, ang pagiging banal ay timid. Hindi ini-air ang saloobin. Oo, minsan 'di ba, banal kapag yung kinikim-kim mo lang, hindi ka nagsasabi ng kung ano yung nasa loob mo. Mali, 'di ba? Oo, maling akala nga 'yun. Kaya nga misconception. Sabi naman ni Sister Lina, para daw sa kanya, laging nagsisimba at nakabelo at nagro-rosaryo. Sabi ni Sister Nancy, akala daw niya noon ang kabanalan ay yung isang tao na hindi dapat magkamali. Oo nga. Dapat lahat ng kilos mo, tama. Yun. Oo nga, kaso wala naman taong hindi nagkakamali. Lahat tayo nagkakamali kahit na kay Lord na. So, pagka yun ang panuntunan natin ng kabanalan, hindi talaga natin siya may exercise. Sabi ni Sister Aida, akala ko ang banal di nagkakasala. Oo, lahat tayo nagkakasala, di ba? Kaya nga mga wrong eh. Sabi ni Sister Rose Iwata, ang pagkakaintindi ko, sobrang bait. Yung hindi nakakagawa ng kasalanan. Kala daw niya, banal na yun. Maraming mabait pero hindi maka-Diyos. Sabi ni Sister Irene, to be holy daw is to live under God's grace. Kaya maganda yung ating mamaya. Sabi ni Enol, Nol, good evening. Kapag meron kang maraming santo sa loob ng bahay, ang akala raw niya dati, may kabanalan na yung may-ari ng bahay. Dahil kasi maraming santo. Naalala mo daw ba yung may baston sa kwarto ng lolo? Lahat po ng sinasabi ko, naririnig ko dito. Kay pastor, okay? Ano pa? Sister Melva Di Maano, Sister Rose Orpilia, Sister Vicky Del Rosario, Sister Eileen Simulata, Sister Amor, Sister Ness, and Brother Tony. Sister G. Aquino, Sister Virgie Vito, Baby Vito, Sister Relly, magandang gabi po, kamusta na po kayo? At saka si na Sister Sharon, kayo po'y pinagpe-pray namin palagi. Sabi ni Nida, wow, mali. Oo nga daw, wow, mali ka. Okay, pag sinabi ng holy, hindi na pwedeng nagkasala. Malinis at di pwedeng mahalin. Hindi pwedeng mahalin? Pagkabanal daw kasi di pwedeng mahalin. Hinahanapan namin ng segue yung mahalin eh. Okay. Sister Donna Ramos, Ate Mayet, good evening. Brother Tom and Kathleen, Sister Millet Cruz, good evening po. Sister Rose Enriquez, good evening din sa iyo dyan sa Singapore. Sabi ni Sister Tess, Sister Inday, good evening po. Inday Mosquera. Sabi ni Sister Tess Magat, ang alam ko po, pag sinabing holy, para sa mga taong nasa kumbento lang. At mga palasimba, tapos laging nagnonobena. Yun daw yung pagkakaalam noon. Totoo naman po yun. Ako rin naman nung maliit ako eh. Lahat sinasalihan ko para maging banal ako. Tito Nobby, sumagot ka daw, sabi ni Alex. Sister Beth Marasigan, ang sabi niya, ang akala daw niya dati, pagka banal, hindi nagsasalita ng masama at nagmumura ay holiness po. Kasama naman po talaga yun. Dapat wag magsasabi ng gumawa ng masama at wag magsalita ng wag magmura. Okay? Sister Judith, good evening. Brother Bobby Dungo, good evening. Sabi ni Sister Au, Francisco, sorry, may hilo pa rin siya dahil sa vertigo. Okay lang po yun, Sister Au. Hindi siya galit. Sister Liza Albaran, Tita Liza, salamat sa pagbisita sa ating worship center. Tita Eloy and Kuya Ernie, Brother Eloy Sahul, good evening.
Mabuti naman daw si Sister Ellie. Sister Carmela Tison, good evening. Miss na rin daw tayo ni Sister Ellie. Sister Luman, good evening po. Sister Lita, magandang gabi. Brother John Christian Lee. Sister Weng, Kawilan. Nanay Clemens, Sister Lilia Miranda, good evening. Sister Connie Suarez, magandang gabi. Sister Carmen Sebastian, Brother Benji Toralba, lahat po nang dyan sa Callejon. Sister Elena, Brother Christian Reyes, Brother Robert Ugalde, Brother Robert, ka na nagpakita. Sister Sylvia Villanueva, good evening po sa Villanueva family ng San Pablo. Si San Roque daw yon, yung may hawak ng baston. Sabi ni Enol. Brother Christian Reyes, mabuti naman kami lahat, mga dito kapatid. Mabuting mabuti. May mga lagnat, halos ang lahat. Pero mga one-day millionaire ang tawag namin kasi nilagnat ng isang araw. Tapos eto, magtatrabaho ulit. Sister Daisy Goyena, good evening. Malinda, good evening. Wow, mali ulit daw si Nida. Hindi na pwedeng magkamali. Sister Sharon Nagit. Thank you, Lord. Opo, tama po. Powerful talaga ang prayer, Sister Sharon. Ara, good evening. Si Ara, oh. Oo. Ara, panay pasyal mo na, ha? Sister Mimi, good evening po. Mimi Soledad. Sister Gina, ng San Mateo. Sister Rhoda, good evening. Sister Lina Pascual. Sabi ni Sister G, ang akala ko po, ang holy ay yung palasimba at di nagagalit. Oo. Sister Marina Fonseca, at sa lahat po ng nasa Bataan. Magandang gabi po sa inyo dyan. Sister Eileen Villavicencio, Sister Blessy Pineda, Sister Elsa Chua, good evening. Minister Ali, good evening. Ayan. Sister Cecil Teves, Sister Vanji Caraos, magandang gabi. Okay, pwede na po tayong mag-umpisa mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong mga sagot. Yan, lahat naman po tayo ay talagang maraming misconception tungkol sa holiness. Kaya nga akala po natin, hindi pwedeng maging banal dito sa lupa. Pero mamaya, malalaman po natin kung ano talaga ang holiness sa ating lesson. Kaya wag po kayong aalis, mga kapatid. Ano po? Sige po, tayo po'y mananalangin na. Thank you, Lord. Panginoon, maraming salamat po sa maghapon na binigay niyo po sa amin. At hanggang ngayon, gabi na po, kami po'y malakas at nakakatayo at nagkaroon pa po ng opportunity to be blessed sa mga salita ninyo sa gabing ito. Pangunahan niyo po, Lord, ang Bible study na ito, na pangalan niyo po ang maitaas. Bigyan niyo po ng wisdom, Lord, at samahan po ninyo ang lahat ng mga tatayo dito upang maipahayag po ang iyong salita with full wisdom and conviction. At sa mga kapatiran po namin na nasa kanya-kanyang bahay, be with them also, Lord, sa pakikinig po nila. May they open their hearts and their minds to you para po ang mga salita mo, Lord, ay makarating po sa kanila at sila po'y pagpalain ng bawat salitang ibibigay ng iyong mga piniling lingkod sa gabing ito. Maraming salamat pong muli, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Good evening po sa ating lahat mga kapatid. Nandito po tayo muli sa ating Midweek Bible Study. At handa na po ba tayo magpuri at sumamba sa ating Panginoon? Amen. Amen. Hallelujah. So lahat po ngayon ang nasa kanilang mga tahanan. Kung kayo po ay nakaupo pa hanggang ngayon, tumayo na po kayo at sumabay po kayo sa pag-awit ng pagsamba at papuri sa ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Amen. Praise God. I will always thank the Lord. I will never stop praising Him. Hallelujah. Let's give a clap Praise offering to God. our God. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Praise Jesus. Thank you, Lord. Jesus. Thank you, Hallelujah. Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Sige po,
po, umawit tayo sa Panginoon. Hallelujah! Di ko na malilimutan pag-ibig mo sa aking pinadama. Buhay ko'y iyong binago, wala na akong mahiling pa. Buhay ko'y alay sa'yo, Jesus, gamitin mo. Ikaw lang ang paglilingkuran sa buong buhay ko. Kaya Kristo, ako'y gamitin mo. Si Yahweh papurihan, Si Yahweh ay papurihan, buong pusong paglilingkuran. Buhay ko'y kanyang inayos, sa kasalanan inubos. Buhay ko'y alay sa'yo, Jesus, gamitin mo. Ikaw lang ang paglilingkuran sa buong buhay ko. Kaya Kristo, ako'y gamitin mo. minsan pa di ko na malilimutan. Di ko na malilimutan pag-ibig mo sa aking pinadama. Buhay ko'y iyong binago, wala na akong mahiling pa. Buhay ko'y alay sa'yo, Jesus, gamitin mo. Ikaw lang ang paglilingkuran sa buong buhay ko. Kaya Kristo, ako'y gamitin mo. Si Yahweh ay papurihan, Si Yahweh ay papurihan, buong pusong paglilingkuran. Buhay ko'y kanyang inayos, sa kasalanan inubos. Buhay ko'y alay sa'yo, Jesus, gamitin mo. Ikaw lang ang paglilingkuran sa buong buhay ko. Kaya Kristo, ako'y gamitin mo. saan pa pupunta? Saan pa pupunta? Sa'yo lang liligaya. O Jesus, pupurihin kita. Dahil sa'yo, makulay ang buhay ko. Dahil sa'yo, Dahil sa'yo, kontento ang buhay ko. Dahil sa'yo, payapa ang buhay ko. Si Jesus ang ating kalakasan. Si Jesus ang batong di matitinag, matibay na muog at tanging tanggulan ang sa atin ay nag-iingat. Si Jesus ang daan at katotohanan. Kay Jesus may buhay na walang hanggan. Tinapay ng buhay, ilaw ng sanlibutan, makapangyarihang Diyos magpakailanman. Hallelujah, purihin siya. Hallelujah, pasalamatan siya. Hallelujah, sambahin siya. Awitan siya ng may kagalakan. Hallelujah, purihin siya. Hallelujah, pasalamatan siya. Hallelujah, sambahin siya. Awitan siya ng may kagalakan. Awitan siya ng may kagalakan.
kagalakan. Awitan siya ng may kagalakan. Hallelujah. Praise you, Jesus. Oh, praise you, Jesus. Hallelujah. Awitan siya ng may kagalakan. Thank you, Jesus. Patuloy po tayong umawit sa Panginoon. At tandaan po natin, ang Panginoon ay hindi nagbabago. Siya'y patuloy na nagmamahal sa atin at hindi siya lilipas ang kanyang pagmamahal sa ating lahat. Hallelujah. Thank you, Jesus. O Panginoon, kay buti mo sa lahat ng panahon. Bawat saglit, bawat hibig, ako'y tinutugon. Wala nang iba pang mas mahalaga, kundi ang sa'yo'y umasa. Pagkat ang iyong salita ay tunay at wagas. Thank you, Jesus. O Panginoon, kay buti mo sa lahat ng panahon. Bawat saglit, bawat hibig, ako'y tinutugon. Wala nang iba pang mas mahalaga, kundi ang sa'yo'y umasa. Pagkat ang iyong salita ay tunay at wagas. O Jesus, kay buti mo, papuri ay para sa iyo. Di na kaya pang mabago ang nadarama ko. O Jesus, kay buti mo, papuri ay para sa iyo. Di na kaya pang mabago ang nadarama ko. Dakila ka sa lahat ng panahon. Pag-ibig mo'y walang balik. Pag-ibig mo sa akin di nagbabago.
lahat ng panahon. Dakila ka, dakila ka, pag-ibig mo sa akin hindi nagmamaliw magpakailanman. Dakila ka, dakila ka, pag-ibig mo sa akin di nagbabago magpakailanman. Dakila ka, dakila ka, pag-ibig mo sa akin hindi nagbabago. Pag-ibig mo sa akin di nagbabago. Pag-ibig mo sa akin di nagbabago. Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos. Purihin ang ngalan mo. Hallelujah. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa'yo, Jesus. Kay buti mo sa akin. Hallelujah. Thank you, my Jesus. Oh, praise you, my Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yeah. Hallelujah. Praise you, Jesus. And hallelujah. Dakila ang ating Panginoong Hesukristo at ang kanyang pag-ibig ay hindi nagmamaliw at hindi nagbabago. Magandang gabi sa lahat ng Comfy family, sa lahat ng dito sa Pilipinas, sa North, East, West, South at yung mga kapatiran natin na nasa ibang dako ng daigdig. Ang love of the Father, the grace of our Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Sa gabing ito, ang ating pagpapatuloy doon sa attributes of God. At ngayon, yung communicable attribute of God, which is holiness. At the Lord will be with us sa aming tatlo, Minister Boy, Minister Elmer, ang wisdom, understanding, knowledge coming from you, and most especially the anointing of the Holy Spirit ang manguna sa aming tatlo at ang pangunawa sa aking mga kapatiran at grasya para maipamuhay sa inyo rin po magmumula, our Lord Jesus. May the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing to you, our rock, our Redeemer, our Lord Jesus. Amen. Gusto ko rin sagutin yung tanong ni Sister Ria. Yung inyong mga misconception ay pare-pareho tayo. Ganon din ang aking pananaw. At meron pa nga akong pananaw sa kabanalan na ang mga banal ay nasa langit. Parang ganon. At ang kabanalan, katulad ng inyong mga nasabi, yun din ang aking pananaw. Pero sa gabing ito, ang pag-uusapan nating kabanalan o holiness ayon sa salita ng Diyos.
hindi sa kuro-kuro, haka-haka, hindi sa legend, hindi sa myth. Itong Word of God ang ating gagamitin tungkol sa salitang kabanalan. Ang kabanalan ay will of God. Ang kabanalan ay command of God. Ang kabanalan ay buhay natin. Ayan, Ako rin nung araw, misconception ko rin ng kabanalan, yung bang gagawa ka ng maraming mabuti kung meron ka man nagawang masama, para bagang dadamihan mo yung buti o kaya pananakip mo, thinking na para bagang yun, okay yung pamumuhay. At meron pa rin akong maling misconception na ang kabanalan ay pwedeng bayaran. Parang ganun. So, ang dami nating mga nakuha nung tayo'y lumalaki. Kaya sa gabing ito, alam ko naman na by the grace of God, harapin na natin yung katotohanan. Ang katotohanan ng salita ng Diyos. Minsan kasi parang merong natatakot tayo dahil sa anumang mga dahilan o kaya nahihiya tayo dun sa ating mga kaibigan o mga mahal sa buhay, baka ma-stumble, so on and so forth. Kailan pa natin sasabihin ng katotohanan? So, di ba, kalooban nga ng Diyos ang kabanalan dito sa unang Tesalonica 4:3. At yung aking mga kapatid mamaya, pag-uusapan natin yung the significance, importance, relevance, the what of holiness, the why of holiness, the how of holiness, the when, the where, the benefits of holiness. Kasi this is our life. Pero bago ko ibigay dun sa aking dalawang kapatid na magpapatuloy nitong kabanalan, alam nyo ba na sa ating generation, 2,000 years ago kasi, ito'y nagawa na ng ating Panginoong Hesukristo. Siya kasi ang magpapabanal sa atin, ang salita ng Diyos. Pero alam nyo ba, merong akong magandang balita. Kasi ako rin, ang akala ko rin, ang kabanalan ay katulad ng shiner ni Sister Auring, na meron lamang mga exclusive na tao para bagang yung sa fivefold ministries, o ang kabanalan ay para lamang sa mga Christian workers, so on and so forth. Pero meron akong magandang balita sa inyo. Kung ikaw ay Kristiyano, dito sa 1 Peter chapter 2 verse 9, buksan ninyo. Ang sabi diyan, but you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people na tayo'y hinango sa kadiliman at dinala sa marvelous light to proclaim the praises of Him. Ano tong magandang balita na to? Ang ini-establish ng ating Panginoong Hesukristo hanggang ngayon ay yung holy race. Regardless of nationality, color, or sabihin nating creed. Ang ini-establish ni Lord ay holy race. Kaya lahat ng Kristiyano sa buong mundo, ang magandang balita, holiness is your life. So the what, the why, the how, the significance, the importance, para mawala na itong maling, itong misconception, kailangan sabihin natin ang katotohanan. We must be bold enough. Kasi siyempre, minsan baka sumakit ang damdamin, masagasaan. Kailan ba tayo magsasabi ng katotohanan sa kabanalan? Ang daming naliligaw. Kaya,
lahat ng Kristiyano ang ini-establish ni Lord dito sa earth ay holy nation, holy race. Regardless ng nationality, kasi may Pilipinong Kristiyano, may Pilipinong Amerikano, may Pilipinong Russian, may Pilipinong Chinese, mayroong Kristiyanong nasa China, sa iba't ibang dako ng daigdig. Ang lahat ng mga Kristiyano sa buong daigdig, ini-establish ni Lord ang holy race. Kasali ka dyan. Kaya unahin ko na si Minister Boy. Minister Boy. Magandang gabi, mga kapatid. Nahamon ba kayo ng tanong kanina tungkol sa holiness? Babasahin ko yung word natin sa Leviticus 20. Leviticus 20:26. Magpakabanal kayo, sapagkat akong si Yahweh ay banal. Kayo ay hinirang ko sa gitna ng mga bansa upang maging akin. Ang mensahe ng ating Panginoon. Thank you, Lord. Magandang gabi uli. Ako nung araw, mahabang panahon kasi na ako ay naging lay minister. Yung uniform namin sa church, Chinese collar na puting-puti, long sleeve. At mayroon kaming kwintas na makapal yung kanyang chain na ginto. Tapos merong emblem na bilog. Nagpakuha ako ng litrato, yung ginawang background sa studio, kulay blue. Nagandahan naman ako sa picture. Pinakita ko rin sa aking anak, sabi nung anak ko, "Pa, para ka nang nasa langit ah." Pero tuwan-tuwa naman ako sa litrato kasi maganda na yung uniform, maganda pa yung pagkakuha. Pinakita ko kay Pastor Fred. Kako, Pastor Fred, tignan mo to. Hindi pa siya pastor, no? Alam mo, sabi ni Pastor Fred, tigilan mo na nga yung kalokohan mo, brother boy. So, hindi sa bihis. So, yun ang aking pananaw nung araw. Pero hindi makaagad ako umalis. Inantay ko yung leading ni Lord. Ano nga ba ang kabanalan? Mamaya, bago kayo matulog, yun rin na maging laman ng ating isipan. Kung ano yung topic dito. Kasi, hindi lang naman kami kinakausap ni Lord, lahat tayo. Basa-basahin mo lang yung mga word, makikita mo kung paano makakilos na makapangyarihan sa iyan. Nung time, ang partner ko nga pala para magturo, si Minister Elmer. Minsan, sinabi sa akin ni Minister Elmer, mabuti pa si Brother Boy, kilalang kilala ang Diyos. Hindi ko naman hindi pwedeng pang-uyam yun, pwede namang maging hamon. Kasi, katulad ng binabanggit lagi ni Pastor na sino mang tumatanggap ng aking salita at nagsasagawa nito, ang tunay na umiibig sa akin. Yung umiibig sa akin, iibigin ng aking Ama. At iibigin ko rin naman siya, sabi ng Panginoong Hesus. At ako ay lubusang magpapakahayag sa Kanya. So, hindi ka magtataka kung bakit mayroong mga Kristiyano na para bang iba ang pananaw, iba ang pagkakilala sa Diyos na ating pinaglilingkuran. So, ano nga ba ang kabanalan? Ang lahat-lahat kasi sa Diyos, puro banal. Banal na lahi, banal na bayan, banal na tipan, banal na templo, banal na pananampalataya, banal na handog, lahat banal, banal na anghel. Ultimong galit ng Diyos, banal. Kaya sa kalahat-lahatan ng Diyos, pawang kabanalan, pati ang kanyang mga attributes, lahat ng katangian ng Diyos, kapag wala ang kabanalan, pangkaraniwan lamang yan, mga kapatid. Holy goodness, holy wisdom, holy love, holy mercy. Kapag wala yung holy, pangkaraniwan lang lahat yan. Kaya salamat sa Diyos, kahit na medyo nanineglect ang pangangaral sa holiness, yan pa rin ang pinaka-importante. Alam niyo ba na ang salitang holy, sa dami ng mga attributes ni Lord,
ang salitang holy ang pinakamaraming banggit ng buong Scripture sa Old and New Testament. Kahit na medyo nane-neglect. Ako nga tinitignan ko yung listahan ng mga attributes na ipapangaral doon sa may guardhouse ng Compi. Napuna ko, sa dami ng mga lesson, walang holiness. Kako bakit parang walang holiness? Yung pa naman ang pinaka-importante. Nakakatuwa, nung isang araw, sabi ni Pastor, sa Bible study, ang topic natin, holiness. Tapos tinawag kami pareho ni Minister Elmer. Talagang kakaiba si Lord. Talaga hindi lamang yung mga open desire mo, kundi pati yung hidden desire ng iyong puso, tinutugon niya. Kaya nandito ako ngayon. Nakuha niyo po ba? Kaya, alam niyo, bago pa man ninyo narinig ang God's love, bago pa man natin napag-aralan na God is light, bago pa man dumating sa ating pandinig na God is truth, ando na. Doon sa aking binasa, Leviticus pa yan, na God is holy. Nakuha niyo po ba? Kaya napakahalaga ng topic tungkol sa holiness. Huwag nating mamaliitin yan kahit naninineglect. Minsan, kasi paborito ng mga tao, hindi lang sa pangangaral, kundi paboritong mapakinggan ng mga tao na God's love, God's mercy, God's protection, God's provision, God's blessing. Pero pagka God's holiness, parang isinasantabi. Pero yan ang pinaka-importante, mga kapatid. Amen? Ngayon, ang Greek word ng holiness ay, doon ko lang kinuha yung aking lesson, hagios. H-A-G-I-O-S. Ang ibig sabihin niyan, basically, ang ibig sabihin niyan ay separation from what is common. Separation from what is common and unclean. At consecration to God. Tatlo lang yon. Separation from what is common, separation from anything that is unclean, and consecration to God. So, ano ba yung separation from what is common? Naalala ko tuloy yung panalangin ng Panginoong Hesus sa John 17. Na ang sabi ng Panginoong Hesus sa John 17, parang 14 yata yan hanggang 16, sabi ng Panginoong Hesus, Amang banal, ako ay papunta na sa iyo. Ngunit ang mga ibinigay mo sa akin ay nasa sanlibutan pa. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita at kinapuotan sila ng sanlibutan sapagkat sila ay hindi na makasanlibutan katulad kong hindi makasanlibutan. Tapos sabi niya, sabi ng Panginoong Hesus, hindi ko idinadalangin sa iyo na alisin mo sila sa sanlibutan, bagkos iligtas mo sila sa mga masasama. Tapos sinulit, sapagkat sila'y hindi na makasanlibutan, katulad kong hindi makasanlibutan. Yun ang separation. Separation from what is common. Nasa mundo, pero hindi na nabubuhay na katulad ng makamundo. Nasa sanlibutan, pero hindi na makasanlibutan. Nasa lupa, pero ang isipan at puso, makalangit. Nakuha niyo po ba? Yan, ang mga banal, ang mga Kristiyano, lahat ng Kristiyano, kapag ikaw ay Kristiyano, ang tawag sa iyo ng Biblia, sa Romans 1:7, ikaw ay banal. Kung hindi mo inaari ang sarili mo na banal, hindi ka Kristiyano. At kung ikaw ay Kristiyano, tanggapin mo, pinabanal ka ni Lord. Holy nation, isang bansang nakatalaga sa Diyos, katulad ng binanggit ni Pastor kanina. Yon ang tatalakayin ni Minister Elmer kanina, kung paano ipamumuhay yon. Ngayon, yung separation from what is common, pwede ba yan sa Diyos? Posible ba? Kanino mo isa-separate ang Diyos? Tanda natin na ang Diyos, Diyos. Tayo ay tao. Hiwalay ang Diyos sa tao. Siya ang creator, tayo ang creation. Amen? Hiwalay na, not in the sense na malayo. Alam naman natin na
Mula't-mula pa, nang likhain ng Diyos ang tao, siya na yung nagpapaikot ng ating buhay. Hindi niya na tayo iniwan. The Emmanuel God noon, siya pa rin yung Emmanuel God natin ngayon. So pagka sinabing hiwalay sa tao ang Diyos, hindi ibig sabihin siya ay malayo. At hindi rin siya yung walang pakialam. Nakuha po natin, kasi ang Diyos, sabi ni Job 12:10, ang Diyos na nagpapainog ng lahat ng bagay. Siya ang nagpapatakbo ng lahat ng bagay at ang buhay ng bawat isa ay nasa kanyang mga kamay. Walang inisip si Lord na ikasasama natin. Lahat ng nasa isipan at puso ng Diyos, pawang ikabubuti ng tao na paboritong-paborito niya. Nakuha niyo po, love na love tayo ni Lord. Kaya hindi malayo, hindi walang pakialam, at hindi rin hiwalay na pabaya. Tatandaan natin na ang provision ni Lord, patuloy nating nararanasan at natatanggap. Yung providential care ni Lord. Patuloy tayong umuulan sa kapanahunan, kumakain, nasisiyahan ng ating mga puso. Lahat ng yan ay ebidensya ng pag-ibig, kataasan, kadakilaan, kabanalan ni Lord na hindi marunong sumira sa kanyang pagiging Diyos. Amen? At ngayon, ano ang ibig sabihin nung hiwalay? Ang ibig sabihin nun, siya ay napakataas, hindi natin kayang abutin. Hindi natin mararating na sa exalted position ng Diyos. Hindi natin kayang marating kung saan siya nandun. Yung presence pa lang ni Lord, malulula ka na. Nakuha niyo po? Natatandaan niyo nung umakyat sa bundok, doon sa burning bush si Moises? Malayo pa lang, sabi ng Diyos sa kanya, hubarin mo yung iyong panyapak, banal ang kinatatayuan mo. Para sinasabi niya na, hubarin mo yung iyong panyapak, ibang klase itong kinatatayuan mo, banal ito. Presence pa lang ni Lord yun. Nakuha niyo po? Alam niyo yung presence ni Lord? Mabagsik yun. Nung araw, merong pagkakataon na buhat-buhat ng mga Israelita, yung kabanantipan. Tapos nadapa yung baka na humihila ro sa kariton nung kabanantipan. Inalalayan nung isa ni Usa. Inalalayan. Alam nyo, kinagalitan ni Lord yung humawak to sa kabanantipan. Namatay yun. Alam nyo, pagka ibinabiyahe, yung kabanantipan na nagsisimbolize ng kanyang presence, katakot-takutan sa pinon. Hindi pwedeng basta lumapit ang tao ron. Meron ngang mga nakiusyoso, 70 tao. Nagusyoso lang. Tumingin lang ro sa kabanantipan. Patay lahat, 70. Kawalan lang ng galang yon, mga kapatid. Ganoon ang kabanalan ni Lord. Ang sabi ng 1 Samuel 2 verse 2, sabi ni Ana, yung nanay ni Samuel, ang sabi ni Ana, kayo lamang po ang banal Yahweh. Walang makatutulad sa inyo. Kayo lamang ang kanlungan ng matuwid. Wala nang iba. Kayo lamang ang banal. Walang makatutulad sa inyo. So, yun si Lord. Walang makatutulad. At hiwalay na hiwalay sa kalikuan ng tao. Kaya nga maraming katulad ng Mount Sinai. Kaya tinatawag na bundok na banal yan kasi nandyan si Lord. Amen? Yan ang ginamit para ibigay ang 10 Commandments. At sa Isaiah 6, makikita nyo ron kung papaanong nakipagkita, papaanong nakita, sabi ni Isaiah, nakita niya si Lord. At may mga seraphim doon sa paligid na nag-aawitan. Ang inaawit, banal, banal, banal. Hindi sinabing love, love, love. Hindi sinabing mercy, mercy, mercy. Kundi banal, 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 banal na makapangyarihan. Amen? Paulit-ulit yan. Sa Biblia, kapag paulit-ulit ang mga sinasabi, napaka-importante niyan.
Pinapractice ko nga kanina sa kwarto, parang ibig ko awitin. Wag na lang. Mabait si Lord sa atin. Sabi ng Exodus 15:11, sinong kamukha mo? Yahweh, sinong kamukha mo? Sinong kamukha mo sa kabanalan mo na kahanga-hanga? Kahanga-hanga at dakila. Sinong makakamukha? Walang kapares, walang itutulad, walang kamukha. Dakila ang ating Panginoon. Amen? Ako nga minsan, share ko nga kay Pastor noon, na ako'y nagbubulay-bulay tungkol doon sa immensity of God. Doon sa immensity of God, pinapakita rin yung kanyang unlimited power, unlimited knowledge, lahat na kaya ni Lord lahat. Sabi nga ng Isaiah 40, verse 12, sino ang nakasukat ng tubig sa dagat sa pamamagitan ng kanyang palad? Sino ang naglagay ng lupa sa isang sisidlan? Ang dawak ng kalangitan, sino ang sumukat? Yung bang bundok at mga burol, sino ang pwedeng tumimbang? Tapos, ang sabi niya, idinugtong niya sa verse 15, Isaiah 40, verse 15. Yung mga bansa, walang kabuluhan kay Lord. Kahit mga superpower, walang kabuluhan. Yung mga pulo, para lamang alikabok. Habang binabasa mo, mawawala ang lahat ng katatakutan mo. Hindi man lahat, pero malaki ang mababawas. Ganyan ang Diyos natin pinaglilingkuran. Na bagkamat pagkalaki-laki yung kanyang immanence at yung kanyang power, yung kanyang immensity, pero masasabi mo na lamang yung katulad na sinabi ng mga awit na, sino nga ba ako? Sino nga ba ang tao na sukat mong kalingain? Sino ba ako para iyong alalahanin? Napakaliit ng tao. Pero ganyan si Lord. Bakit ko binabanggit sa inyo to? Kasi, kung sa pag-aaral ng mga ibang attributes, makikita mo yung iyong kaliitan. Pero sa kabila ng iyong kaliitan, mahal na mahal ka at importante ka kay Lord. Pag pinag-aralan mo ang kabanalan ng Diyos, makikita mo ang iyong karumihan. Pakinggan natin ang patotoo ni St. John. Sa 1 John 1:5. Sabi ng 1 John 1:5, ito ang narinig namin sa kanyang anak at ipinahayag namin sa inyo. Ang Diyos ay ilaw at walang anumang kadiliman sa kanya. Ito ang narinig namin kay Jesus na kanyang anak. Ang Diyos ay ilaw at walang anumang kadiliman sa kanya. Walang anumang kadiliman, walang anumang kalikuan, walang anumang kasamaan, walang kasalanan, walang kalikuan, walang anumang pandaraya, walang anumang ikadudumi. Puro si Lord, dalisay. Walang kapintasan. Amen? Ngayon, bakit natin tinatalakayan? Kapag ka iniharap mo kay Lord ang iyong sarili, wala kang anumang kwalidad para maging marapat sa kanyang harapan. Amen? Sa totoo lang, pagka pinatulan tayo ni Lord, sabi nga ni Mami Ron, buti hindi tayo pinapatulan ni Lord. Baka katulad rin tayo ng mga lumapastangan sa Kanya, lahat. Sa Biblia, si Achan, kaprasong kasalanan lang, buong bayan ang naghirap, walang labanan na ipinanalo. At nung maparusahan siya, buong lahi, parusa, ipinapatay. Matindi magparusa si Lord. Pero salamat na lamang. Bakit tayo hindi pinapatulan ni Lord? Bakit hindi tayo pinarurusahan ng ganon? Kasi merong sumasalo sa atin. Amen? Si Kristo hindi nagkasala. Pero siya'y binilang na makasalanan upang ang mga tao ay mailapit sa Diyos at mapabanal. Kaya, ngayon, hindi dahil sa ating sariling kabutihan, hindi dahil tayo'y banal, anuman ang definition mo ng kabanalan, hindi yan ang dahilan. Kaya lamang tayo ngayon
approved and accepted before our Father, our Holy God, kasi sa gawa ni Jesus. Amen? Ang sabi ng Isaiah 57:15, ako ang dakila at banal na Diyos. Matataas na bundok at mga banal na dako ang aking tirahan. At ako ay sumasama sa mga mababanloob at nagsisisi. Aking ibabalik ang pag-asa nila. Salamat na lamang at yung kabanalan ni Lord, ibinabahagi sa tao. Nakuha niyo po, yun ang dapat nating alamin. Pero ang batayan ng lahat ng ating kabanalan, kasi yung Diyos na tumawag sa atin ay banal. Hinirang ko kayo sa gitna ng mga bansa. Pakalinisin ninyo ang inyong sarili, sapagkat ako na tumawag sa inyo ay banal. In Jesus' name. Minister Elmer, thank you, Lord. Magandang gabi mga kapatid. Yan, pagpapatuloy po nitong ating pag-aaral. The God is holy. Kayo ba'y banal na? Alam nyo, minsan kahit Kristiyano, pag tinanong mo yan, may agam-agam sa kanilang isip at puso na sila ay banal na. Alam nyo kung bakit? Ating iriway ng konti ang history, no? Sa tabernakulo, meron doon the most holy place. Sa the most holy place, may isang kwarto doon, Holy of Holies. Naroon yung sinasabi ni Minister Boy, yung Ark of the Covenant, which signifies God's presence. Nandun ang kabanalan ng Diyos. And annually, yung high priest ay pupunta doon to offer sacrifices to God. Kapag yung priest ay may bahid ng kasalanan, siya ay mamamatay sa kabanalan ng Diyos. Na-witness yun ng buong lahing Israel. Alam nyo, hanggang sa ngayon, naiwan pa rin yun, yung ganong paniniwala, na walang taong pwedeng humarap sa kabanalan ng Diyos. Imposible na siya ay maging banal. Naiwan sa noong kanilang mga naranasan. Pero bago po yan, nais ko munang basahin itong unang Pedro, Kabanata 1, talatang 16. 1 Peter 1, verse 16. For it is written, be holy, because I am holy. Ulitin ko For it is written, nasusulat, be holy, because I am holy. Alam nyo, sabi nga sa verse 15, he who called you is holy, so be holy in all you do. Tunay mga kapatid, isang napakagandang incommunicable attributes ng Panginoon, yung kanyang kabanalan, that God is holy. Yung Hebrew nga is hagios. Alam nyo, totoo Kapag pinag-usapan yung kabanalan ng Diyos, ito yung nagsasaad ng sinless perfection. Sinless perfection. Ganon ang kabanalan ng Panginoon. Talagang walang bayad ang kasalanan. Ganap. Perfect talaga mga kapatid. Yun siya mga kapatid. A divine attributes of God. A distinct, separate in a class by oneself, one of a kind, to cut above the rest, uniquely holy, with no rivals or competition, and a fountain of holiness. Ganon ang katangian ng kabanalan ng Diyos. Alam nyo, kaya minsan, ang tao nga, kapag ang kanyang pangunawa sa kanyang buhay ay yung ganong klaseng kabanalan ng Panginoon, sasabihin talaga nila, lalo ng mga unbeliever, ay, hindi ko kaya yan. Wala makakagawa niyan. Mga kapatid, ang Diyos hindi po tayo i-require sa isang bagay na alam niyang hindi natin kakayanin. Ngayon, mga kapatid, tingnan natin dito. Sabi ng Panginoon, be holy because I am holy.
Ating tignan mga kapatid, no? Yung sinasabi ng Panginoon sa atin na mamuhay tayo sa kabanalan. Alam nyo, sabi ko nga, hindi ka magre-require ng Panginoon sa ating mga kapatid ng mga bagay na hindi natin kakayanin. May tinatawag kasing man's holiness, mga kapatid. Man's holiness is not an idea of sinless perfection. Abstain from Gentile pollution, mga kapatid. Kumbaga, kapag sinasabi sa atin, Lord, na magpagpakabanal tayo, hindi po sinasabi sa atin na talagang tayo mamuhay sinless perfection. Kasi wala po nun, mga kapatid. Walang makagagawa niyan sa lupa. Wala, mga kapatid. Sabi nga sa ating mga nag-test kanina, di ba? Akala ko, pagiging banal, ganyan, ganyan. Dati, gano'n din po ako, mga kapatid. Marami rin ako mga deboto rin ako ni ganyan. Marami rin mga mula pa pagkabata, maraming ginagawa. Thinking na yun ay kabanalan. Ngunit salamat sa katotohanan ng salita ng Panginoon. Alam nyo, si Lord napakabait talaga, mga kapatid. Alam niya ang ating kahinaan. Kaya siya rin mismo, mga kapatid, ang nagbigay sa atin ng kakanyan upang tayo ay makapamuhay sa kabanalan. Doon sa 2 Peter 1, verse 3, God has given us a divine power for us to live a holy life. Philippians 2:13, alam natin yan, meron tayong kata dyan God is working on me to do His will. God is able, mga kapatid, God is making a way for us to live a godly life. Siya rin, mga kapatid, ang magkakaloob sa atin, nakakanyan, upang tayo ay makapamuhay sa kabanalan. Alam nyo, kapag sinabing kabanalan sa ating pamumuhay, simple mga kapatid lang yan, yung word na be sanctified. Ang meaning nga ng hagios is to cut or to separate, mga kapatid. To cut means to cut yourself sa mga worldly influences and to separate yourself for the Master's use. Yun ang kabanalan, mga kapatid, na nais maganap ng Diyos sa buhay natin. In giving this command, He also gives us the power to obey through the sanctifying of the Holy Spirit. Taglay mo, mga kapatid, dyan. Ang Holy Spirit, yan ang tutulong sa atin upang tayo ay makapamuhay sa nais ng Diyos sa atin. Actually, mga kapatid, 5 aking ibibigay sa inyo, 5 sa pamumuhay sa kabanalan. Una, kapag pinag-usapan niyo ating kabanalan, it is a profession. Profession. Actually, it is a calling. We are called to live a holy life. Tinawag tayo, mga kapatid, upang mamuhay sa kabanalan, mga kapatid. Yan ang ating calling, yan ang ating profession. Living a holy life. Diyan ka tinawag ng Panginoon. Pangalawang P, a process. Kaya nga ang living a holy life, sanctification process. A lifestyle, a lifelong practice, mga kapatid. Yan ang kabanalan, mga kapatid. Talagang habang tayo nabubuhay bilang mga Kristiyano, kinakailangan yan. Yan ang ating maging pamumuhay. Ating lifestyle, a lifelong process. A sanctification process. Hindi lamang niya. Pangatlong P, a pursuit. Ano ba yung pursuit? Make it happen. Make it your goal. Bilang mga Kristiyano, mga kapatid, yan dapat ang ating goal. Ano yung ating goal? Maging kalarawan, kawangis tayo sa kabanalan ng ating Panginoon. Kasi minsan, diba, gusto maging doktor. Bago ka maging doktor, inaaral yan. Pinapractice yan. Di po ba? Bago ka magiging doktor. Ganon din ang kabanalan ng Diyos. Sa lupa pa lamang, kinakailangan mong pinag-aaralan yan, pinapractice yan. A lifelong sanctification process. Dapat yan ang ating maging pursuit or goal, to be holy. It was God's original plan for His creation, to be like Him.
We must now strive. Strive to live a life that God intended for us to live, mga kapatid. Kasi kung gusto mo ng langit, at alam mo ang langit may kabanalan, sa lupa pa lamang iniensayo na yan. Ang kabanalan, kasi pag hindi mo inensayo ang kabanalan sa lupa, pagdating sa langit, baka maligaw ka. Kasi hindi mo alam kung paano mamuhay ng kabanalan. Kaya sa lupa pa lamang, mga kapatid, sabi ng Panginoon, live a holy life. Make it a lifestyle. Make it your goal. A pursuit, mga kapatid. Sabi nga we must wave the banner. Holiness is still right. Kahit ano mangyari, mga kapatid, laging mapipiliin yan at kaya ng tama. Ang laging mamuhay sa kabanalan. Holiness is simply separation from the worldly act, being distinct from those who do not know Christ, mga kapatid. Another P, ito maganda. Ano yung unang P? A profession. Pangalawa, a process. Pangatlo, a pursuit. Pang-apat, a painted holiness. Ano ba yung painted? Yung pinipinta, mga kapatid. Minsan po totoo, may mga kabanalan, drawing lang. A painted holiness. Nasabi nga sa amin ni Pastor tingnan niyo yung calculated holiness. Calculated. Pinakamalapit na word, calculator. Saan ginagamit ang calculator? Pangkwenta. Pang-estima yung pang-estimated. Para masukat mo. Di po ba? Minsan sa ating kabanalan, a painted holiness. Calculated holiness. Sa Biblia, meron yan yung mga Pharisee, mga kapatid. Yung mga Pariseyo. Nalalo sa Luke 18, sa 10, may 2 taong nagpunta sa templo para manalangin. Isang Pariseyo, isang tax collector. Talagang yung Pariseyo, binabandera ang kanyang kabanalan. Ako ganito ako. Matalang yung tax collector, hindi makatingala sa langit. Dinadagukan ang kanyang sarili at sinasabi, Panginoon, maawa po kayo sa akin, ako yung makasalanan. Yun ang pamumuhay sa kabanalan, mga kapatid. Hindi lamang yun, mga kapatid. Alam nyo, kanina nga napapiyawan ni Sister Ria yung kanta sa tinatawag na calculated holiness. Meron kanta kasi yung isang rock band, yung Yano. Sila sumikat noong mga 1994, mga ganyan. Mga 90s na sila na band. Yung kanilang kanta, ang lyrics Banal na aso, santong kabayo. Nung narinig ko yun, sabi ko, nakin Lord na ako. Sabi ko, ano kaya meaning tong kantang to? Alam nyo, aking yung lyrics noon, kaya pala tinawag na banal na aso at santong kabayo. Gusto nyo malaman? Ganito po kwento niya. Yung banal na aso, may isang manang. Sinabi sa mga teksto ko, di ba? Sa mga sagot ko, may mga manang, di ba? Nakabelo, ganyan. Siya may hawak na mga beads. Siya nakasakay sa jeep, papunta ng simbahan. Ni siya malapit sa simbahan, sabi nung ale, para mama! Kaso merong traffic enforcer sa harapan ng simbahan, bawal bumaba. Nilampas siya nung para mama! Hindi pa rin pinapara. Ginawa ni ale, pinagmumuray yung tsoper. Banal na aso. Para siyang asong tumatahol. Kaya pala, ganun, banal na aso. Yung santong kabayo. Yung santong kabayo na isang nangangaral sa kalye. Nangangaral ng salita ng Panginoon. May lumapit na bata. Pwede po makahingi ng pambiling tinapay. Sabi nung nangangaral, ay, hindi pwede, sa church to. Ginawa nung nangangaral, umalis. Nung umalis siya, lumalapit pa rin yung bata. Tumakbo tuloy yung preacher. Para hindi siya maabutan ng bata. Santong kabayo. Mga kapatid, calculated holiness. Meron pa nga di ba yung sabi ng Panginoon sa Matthew 5:20, but I warn you, unless your righteousness exceeds the righteousness of the Pharisees
and the scribes, you will by no means enter the kingdom of God. Kaya mga kapatid, sabi nga, alam nyo, lagi ko narinig kay Minister Jerry to maraming taong napakabait, super bait, pero wala namang Kristo sa puso. Di ba, ang Mami Ligaya, lagi nag-istorya niyan. Nakaupo sila ng pera, maraming pera, sa taxi, isang bungkos na pera, may address. Siyempre, sabi nung couple, teka muna, may address, ibalik natin. Pinalik nila. Ang bait, no? Kaya nyo ba yan? Bungkos-bungkos sa pera may address kung siguro, si Lord na to. Di po ba? Binalik ng couple. Sa tuwa ng store manager, sila ijajaryo, pipicturan. Laking tanggi ng couple. Kasi yung couple, yung lalaki, hindi niya asawa yung kanyang kasama. Napakabait! Hindi ba kabaitan yon? Magsoli ka ng malaking halaga, hindi sa'yo? Mabait! Maraming gayang tao. Napakabait. Pero walang Kristong naghahari sa kanilang mga puso. Calculated holiness. Ganyan ang mga Pharisee, mga kapatid. Pinabandera ang kanilang mga mabubuting gawa. Pinapakita sa show off, mga kapatid, ang kanilang mga kabanalan. Another P, ito napakaganda po. The path to holiness. Yung path, P-A-T-H, sa Tagalog yan, ang daan sa kabanalan. Kaya salamat sa Panginoon, no? Si Lord pa rin, mga kapatid, ang nagpo-provide ng daan sa atin upang tayo makapamuhay sa kabanalan. The path to holiness is consecration. May isa pang Hebrew word, yung kadosh, K-A-D-O-S-H, which means set apart and sacred. Diba pag sacred, ito yung mga bagay na hindi pwedeng gamitin sa mga ordinary purposes. Talagang sila yung nakaseparate for special purposes. Ganon tayo, mga kapatid. Ganon ang ating kabanalan. Na talagang tayo mga kadosh. We are set apart by God for the Master's use. Yan ang path to holiness, mga kapatid. Yan ang daan sa kabanalan. Consecration. Sa madaling maunawaan yan, usong-uso ngayon yan, quarantine. Diba? Quarantine. Talagang ihiwalay ka talaga, mga kapatid, sa mga bagay na alam mong hindi kay Lord. Doon ka lang magpapagamit sa kabanalan para sa ating Panginoon, mga kapatid. Alam nyo, to be holy is not to, mukhang ating sinasabi, na hindi ka gagawa ng kahit pagsampal-sampalin ka, hindi ka kikibo, diba? Yung mga ganun ba? Soft-spoken, punuin mo ang bahay mo ng santo. Ako nung bata pa ako, meron kaming laging niroronda sa Apulog, si San Roque, patron ng mga aso. Talagang pagkakaunawa ko talaga, ganun ang kabanalan, mga kapatid. Pero hindi po, mga kapatid. The path to holiness is consecration. Alam mga kapatid, kahit tayo makasalanan, God provide a way for us to live a holy life sa kamatayan ni Kristo. Nung namatay si Kristo, mga kapatid, nahapak na yung curtain. Ngayon, malaya tayo, mga kapatid, ngayon sa kabanalan ng Panginoon. At malaya ka ngayon makakapamuhay sa kabanalan, mga kapatid. Alam niyo si David, grabe yan. Sobra kasalanan yan. Di po ba, pumatay na, nangalon niya pa. And yet, ang sabi sa kanya, a man whose heart is after God's own heart. Bakit? Kasi kahit nagkakamali, ang kanyang talagang laging goal, Lord, gusto kong mamuhay palagian. Sabi sa Psalms 51:10, create in me a pure heart, O God. Naroon lagi kanyang puso, mga kapatid, na talagang mabigyan ng kaluguran ng Panginoon sa kanyang buhay. Pati yung tax collector, mga kapatid, di ba sabi niya, Lord, I am a sinner, be merciful to me. Napakaganda, mga kapatid. Alam nyo, bilang Kristiyano, dapat meron tayong natawag na everyday holiness. Everyday holiness. No, sa 2 Peter 1:3-4,
We are partakers of Christ's divine nature. God has given us that, mga kapatid. Meron tayo niyan. Taglay mo yung wangis ng divine nature ng Panginoon for us to live a holy life. Kaya hindi po imposible. Hindi imposible, mga kapatid. Kung ang ating pangunawa pa rin doon sa dating kabanalan, sasabihin mo talaga, hindi, malabo makapamuhay. Diba? Ibig ginagamit pa ng kaaway yan eh. Mataas ang standard ng Diyos. Sobra yan, kanyang kabanalan, sinless perfection yan. Hindi ka obra dyan, makasalanan ka. Kaya tuloy, di ba, maraming tao pag inaaya mo sa gawain, kayong dalawa, mga banal kayo eh. Kasi ang kanilang thinking nga ganun. They are not, hindi sila marapat, hindi sila deserving sa mga katong gawain, parang hindi sila pwede sa Diyos dahil sila ay makasalanan. Kasi nga mali ang thinking sa kabanalan. Mga kapatid, maraming mga makasalanan nung lumapit sa Panginoon, nakapamuhay sa kabanalan. Kaya ang sabi sa ating binasang mensahe sa 1 Peter 1:16, be holy, for I am holy. A direct command for us to model our life, a life of holiness, which Jesus Christ set an example for us. Salamat sa Panginoon, sa Panginoong Jesus. Siya po nag-set ng halimbawa sa atin for us to live a holy life. Halimbawa na lamang, nabubuhay siya, tinuturo niya sa Beatitudes, di ba? Marami doon sa Matthew 5. Halimbawa na lamang doon, sabing, be forgiving. If you forgive, mga kapatid, you're living a holy life. Kapag kayo ay naging merciful, you're living a holy life. Lahat ng mga bagay, mga kapatid, na ginagawa mo, nakalooban ng Panginoon, namumuhay tayo sa kabanalan. Naalala ko ating kanta, Holy is the Lord, holy is His name. He is worthy to be honored and adored. Holy is the Lord, holy is His name. He is worthy to be honored and adored. Holy is the Lord, holy is His name. He is worthy to be honored and adored. We are called to live a life of holiness, mga kapatid. Sa Jude 24, to Him who is able to keep you from falling and to present you faultless into His glorious presence, all glory and majesty and honor, now and forever. Amen. Mga kapatid, hindi po imposibleng mamuhay sa kabanalan. Sabi sa ating awit, kayang-kaya ng Diyos. Praise the Lord. Let us pray. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Muli, Panginoon, salamat po. Tunay, Panginoon, na Ikaw ay banal at marapat kaming mamuhay, Panginoon, nang naayon sa kabanalan na nais mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa salita mo, Panginoon, na nagbibigay ng kaunawaan, ng liwanag, Panginoon, sa karunungan, Panginoon, na mula sa inyo upang kami makapamuhay, Panginoon, sa kabanalan. Salamat, Lord, palagian sa aming mga kapatid, Panginoon, sa live streaming, Panginoon, na laging nagtitake time, Panginoon, to watch the live stream, Panginoon, upang silang mapagpala, Panginoon, ng iyong mga salita. Lahat ng pasasalamat, papuri, Panginoon, sa iyo lamang, Panginoon. Ito po kami samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. God bless us all. Thank you, Lord.